The Bluetooth device is connected successfully. Parang kakaibang tao ngayon itong si Roger ah. Ano kaya nakakain nito? May sabihan ko siya kanina. Siguro, natauhan na siya. Natauhan? Sigurado ka ba? O baka may bago na naman kasi padal sa kanya. Basta, obserbahan na lang natin. Pasimple silang nagtungo sa kusina para kunwari ay may gagawin sila. Agad naman din lumabas ang babae si Paloma. At napansin ni Jordan na tila wala namang naging problema ang babae. Ning. Bakit hindi kayo maalis Ning. kumain? Binabantayan niyo ako. Ming. Bakit ka naman namin babantayan? Ano ka, aso? Pag sabihin niyo kasi, nagpaalala kayo na baka may gawin ako sa bagong kasambahay. Well, mukha naman talaga siyang pang-model eh. Pero, weird ah. Anong weird? Ngayon lang ako nakakita ng babae sobrang lakas na kayang iulo ang drum sa gilid ng mansyon natin eh. Tao ba yung babaeng yan? Ano ba tingin mo? Akala ko kasi superwoman eh. Saan mo kaya tayo? Paano naiuso niya yung drum eh? Mabigat yun. Hindi na rin ang tanong ko, di ba? Gusto Papi. mo natin sa kanya? Papi. Sa abalan Papi. Papi. Pagdating Ang punta? Grabe. Nakakaano? Kuya, meron tayong usapan ha. Eh bakit? May ginawa na ba ako? Wala pa naman ha. Tandaan mo ha, namumuro ka na kay Papa. Dati na ako namumuro. Hindi pa naman ako bumibingo. Tinawanan na lang sila ni Rogar. Insulto na lamang ang naramdaman ni Renan. Pakiramdam kasi nito, hindi naman siniseryoso ng binata ang kanilang sinasabi. Iniwan sila ni Roger sa kusina. Napainom na lamang sila ng gatas. Mga bandang alas 5, umalis na muna si Renan para sa negosyo nito. Naiwan si Jordan sa mansyon. Tanging si Doña Abria lamang ang naroon, pati na rin si Paloma. Dahil walang magawa si Jordan, naisipan niya maglakad-lakad na muna. Nakarating siya sa gilid ng mansyon kung saan naroon ang tambak nila. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagtago sa gilid. Ang sipag naman itong si Paloma. Parang hindi naman ito napapagod. Hinanlaki naman ang mga mata ni Jordan nang makita ng dalawa niyang mga mata kung papaanong niyakap ni Paloma ang isang drum at saka inilipat sa kabila. Hindi siya makapaniwala. Sa pagkakaalam niya kasi, nung binuhat niya yun, dalawa sila ni Renan ang nagtulong. Malam niya, paano nagawa ni Paloma yun? Oo nga, malakas talaga si Paloma. Napangiti si Jordan. Dahil kasi sa nakita niya, naintindihan na niya kung bakit parang ilag si Roger sa dalaga. Malakas si Paloma. Sa katang dahilan niya para makampati siyang papalang Santol. Daming santol. Binalikan na lamang niya ang kanyang ina at sinamahang manood ng TV sa sala. Hello. Daming pampato dito sa bahay. Ganito namamayani ang kaibigan kapag pumapatak na ang alas 9 ng gabi. Tahimik na kasi ang mga kalapit na kamayan. Ang mga tao naman sa mansyon ay maaga rin natutulog. Si Jordan, hindi siya bumabalo ng antok. May sinasabi nga eh. Bakit siya sa higaan? O siyan, pasok! Pumasok ang kanyang kapatid na si Rena. Nakapwa niya ay hindi rin makatulog dahil sa hindi nila malamang dahilan. Alam mo, tulog ka na. O bakit? Ano kailangan mo? Natutulog ka na ba? Hindi pa naman. Tatamay na muna ako. Sama ng panigilig ko kanina eh. Nakatulog ka na pala kanina. Hindi ko alam kung tulog ba yun o hindi. Kasi kakapiling ko pa lang tapos parang may biglang panaginip na kaagad ako. Ano bang panaginip mo? Aswang daw. Suwang. Weird na naman yun. Bakit aswang? Oo, aswang. Hindi ko nga rin alam kung bakit biglang aswang ang panaginip ko. Ano bang nangyari sa panaginip mo? Galit na galit daw yung aswang. Parang gusto niyang magiganti. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Alam mo, pigilan mo na yung kakainan mo ng kung ano-anong vitamins ha. Kung ano-ano na lang yun, napapaniginipan mo eh.
Boss, sabi mo pwedeng makakuha ng tablet sa sobrang tapang na nagkakatemwa. Pwede ba ito? Meron sis, ang aming tablet ay kahit wala naman sa Teclas na G-Chip ito. Sa pamamagitan ng 8-inch IPS display at Android 13, madali na makakapanood ng mga pelikula at video. Meron din 4,000 mAh battery capacity kaya ito ay long-lasting. Kung ganoon, bakit hindi ko nakuha yung nag-download ang tema natin? Hindi pa at sabihin mo ulit. Wow! Nakuha ko talaga? Ikaw na nasa harap ng screen. Limited stocks lang. First come, first serve. Bilisan mo na. Kunin mo na ito. Next. Tikpan mo eh. Ha? Wala naman, kunit yun sa panaginip ko eh. Di ka naman doktor kung makapagsabi ka. Eh, siya nga pala. Wala pa rin akong mahanap na kasambahay na iba ha. Halos lahat ng nag-a-apply. Kapag nalalaman dito silang magtatrabaho, umaatras eh. Loko kasi itong si Roger eh. Nagkaroon patuloy tayo ng bad record sa mga agency. Tingin ko nga, hindi na natin kailangan ng iba pang kasambahay. Anong hindi? Anong tingin mo kay Paloma? Hindi napapagod? Exactly. Parang hindi nga siya napapagod. At ang lakas-lakas niya pa. Alam mo ba kanina, nakita ko rin yung pagbubuhat ni Paloma ng drum tapos pinilipat niya sa kabilang pwesto. May tagpi. Hello, tagpi. Ha? Joke ba ito? Hindi nga. Nakita ko talaga. Naalala mo ba yung mabigat na drum sa gilid ng mansyon na to? Niyakap lang ni Paloma tapos binuhat niya para ilabag sa kabilang parte. Ano? Totoo? Ang kulit. Totoo nga. Ako Jared! sinasabi sa'yo eh. Bye! Hi! Sadyang batak na batak lang ang Sus, katawan kaya doon pala para nakatingin. Kala ko dala dito sa nakatingin. lakas. Eh, pwede rin naman ganyan. Pero nakakamangha Sa TikTok pa rin. yan. Dahil sa kakaibang lakas Wala, hindi na ako nakakapag-live sa TikTok eh. naisipan ni Jordan na obserbahan ang lahat ng kilos nito. Subok-subok lang. Nakakataong nalilito na ang binata. Madalas kasi ay mahinhin naman si Paloma. Kung minsan na hindi na marinig ang boses nito. Sa mga nakalipas na araw, masasabi niyang wala naman silang magiging problema kay Paloma. Masipag ang babae. Talagang hindi rin ito nagpapahinga hanggat may mga gagawin pa. Samantala, wala rin namang sinusumbong si Paloma sa kanila. Himulang walang ginagawa sa babae ang kuya nila si Rogart. Minsan malakas ang ulan. Pambira naman buhay ito oh. Kung kailan tayo naglalakad, saka naman biglang bumuhos ang malakas ang ulan. Alam mo namang inaayos yung sasakyan natin kanina eh. Sana pala, dinala ko na lang yung payong. Nakasilong ang magkapatid sa isang abandonadong tindahan. Hinabutan na sila ng malakas na ulan matapos nilang bisitahin ang biniling lupa ng kanilang ama. Hindi naman kalayuan ang mansyon mula sa kinalalagyan nila. Kung tutuusin, kung tatakbuhin nila yon, ay makakarating sila ng 5 minuto roon. Ang kaso nga, parehong lamigin na magkapatid. Ay, siya nga pala. Wala bang naisusumbong si Paloma sa'yo? Wala naman. Bakit? May nasabi ba siya sa'yo? Wala nga rin eh. Maligid sa kanya si Kuya Rogar. Eh, mali mo naman kasi nagbabago na. Nagbabago? Saan banda? Hindi pa rin ako kampante, no? Tingin ko, naabuelo lang yung kapatid natin eh. Pero, nahihiwagaan na ako kay Paloma eh. Bakit? Ano ba mga napapansin mo? Eh, bukod sa malakas siya, ang bilis niya rin kumilos. Tapos, isang beses, malayo siya sa akin ha. May binulong lang ako tungkol kay Kuya Roga. Nagtaka ako kasi narinig niya yun. Sabi ko kasi, sira ulo si Kuya Roga. Tapos, lumapit siya sa akin. At sinabi niyang, hayaan ko na lang daw kasi hindi naman daw siya sinasaktan o binabastos. Ha? Anong gusto mo sabihin? Eh, tataka ako. Niisip ko, tao ba talaga si Paloma? Walang yan naman tanong yan. Malamang oo. Ano man tingin mo sa kanya, unggoy? Baka kasi dahil sa kalutangan mo, naalakasan mo yung pagkakasabi mo kaya narinig niya. Ikaw pa naman minsan, lutang ka rin naman. Eh, siguro nga ganun. Pero, hindi ko alam. Napapakamot na lamang sa ulo si Jordan. Nang bagyang tumila na ang ulan, ay agad na rin naman silang tumakbo paalis. Pagdating nila sa mansyon, napatingin pa ang binatang si Jordan nang makitang bilog ang buwan. Pagpasok nila sa sala, narinig na naman nilang nagagalit ang kanilang ama.
How many times do I have to tell you na huwag mong bibigyan ng perang sinaulong yon? Mahirap bang intindi na sinasabi ko, Andrea? Hindi ka ba naawa sa anak mo? Sila ang walang pera Lucky. sa mga kapatid. Kahit Lucky. pangkain niya sa labas. Lucky. Wala siyang pera dahil wala naman siyang kwenta. Kasi Lucky. The Bluetooth device is ready to pair. Lucky. The Bluetooth device is connected successfully. yung tao yun. Pabayaan mo siyang magpapang buto para magkapera siya. Anong klaseng ina ka na kinukonsinti mo ang kahinaan ng pagiging inutil ng anak mo? Hindi mo maintindihan na sa loob ng isang inaapong. Kasi kahit na kailan, hindi ka naman naging mabuting ama sa kanya. Palagi mo lang siyang pinipressure sa maraming bagay noon. Kaya siya nagkaganyan kasi hindi niya naramdaman ang kalayaan na gusto niya. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Kasalanan ko na nagkagano siya kahit ang gusto ko lang naman ay sundan niya ang yapak ko. Pero ayaw nga niya sa landas na gusto mo. May sarili siyang buhay kaya dapat mong igalang yon. Sariling buhay? Ganyang buhay ba ang sinasabi mong sarili niya? Ganitong buhay. Pero naisip mo ba kung bakit naging ganito ang buhay niya, Among? Umalis ka na nga sa harapan ko bago ba kita masaktan? Ganyan ka eh. Kapag pinamumukha ko sa iyo ang pagkukulang mo bilang ama, palagi ka na lang umiiwas. Palibhasa, wala ka rin kwenta, ama. Manahimik ka! Manahimik ka! Huwag mo nang ganyan. Huwag mo nang saktan si mama. Agad na inawat ni Rena ng kanilang ama, habang si Jordan naman ay imalalay kay Doña Andrea para makatayo. Wala ka nang pakilabang sa akin. Ganyan ka ba magsalita? Buisit ng babae ka! Hindi mo na nga akong mapaligaya sa kama kasi wala ka ng asim. Gaganituin mo ba ako? Napakasira ulo mo! Hindi ako nagsumikap maging mayaman para lang pagsalitaan mo ako ng hindi maganda. Lumayas sa harapan ko! Bago bakit na masaktan ng malala! Lenan, sige na. Atindi na muna si mama sa kwarto niya. Ako nang bahala rito. Ikaw ang tunay na masama rito. Hindi ang anak natin! Inakailan ni Rena na matandang babae. Pinapakalma naman ni Jordan ang kanyang ama. Nang mahimasmasan na ang doon, kinausap ito ng maayos ni Jordan. Pa, hindi niyo dapat sinaktan si mama. Kahit ano pa man ang pinag-uusapan niyo. Di ba kayo nagsabi sa amin dati na kahit ano mangyari eh, huwag mo Tikpi. mananakit ng Tikpi. babae? Eh sumusobra na kasi ang mama mo eh. Paano niya lang pinalalaki ang ulo ng ulan niyo? Nakakabwisit! Palama! Palama! Nasumpot ang babae nito. Putis niyo? Itimpla mo ka ako ng tsaa. Ang sarap ng timpla mo nung nakaraan eh. Nagusto ako. Sige na. Itimpla mo ako para naman marelax ako ngayon. Masusunod po dan ako. Nagmamadaling umalis ang babae. Napansin pa ni Jordan ang tingin ng kanyang ama habang papalayo si Paloma. Mga ilang sandali lang naman ay naging kalmado na rin ang doon. Si Jordan naman, umakyat na lang din. Maaga siyang dinalo ng antok ng mga sandaling yon. At maya-maya nga lang din, tuluyan na siyang pinagharian ng antok. Nagising siya ang dakang alas-tres sa madaling araw. Ay merong nakatitig sa kanya. Bakit bukas yung bintana? Nasarado naman ito kanina. Naglakad siya papalapit doon. Bago niya isinarado ang bintana, meron siyang napansin na kakaiba. Parang may bakas ng paa sa tapat ng bintana niya. Kitang-kita niya yun kasi nakabukas pa ang ilaw sa labas. Saan ka nakakuha? Ba, nunahan mo ko ah. Katutubo lang yata niyan eh. Kinalbo mo na agad. Ko talaga ah. Sa labas,
Dahil nakagigising lang at wala pa sa tamang misyo, hindi niya nalaman yung pinansin. Bumaba na lang siya sa sala. O Paloma, bakit hindi ka ba natutulog? Ang dilim na dito sa sala. Ano ginagawa mo? Naglilinis po ako sa ilalim ng sofa. Ha? Naglilinis? Eh, anong oras na, oh? At saka, bakit hindi mo buksan yung ilaw? Ang dilim, ah. Baka po kasi kapag binuksan ko yung ilaw, magalit si Darako. Kaya hindi ko na lang po binuksan. Pasensya na kasi hindi na po ako makatulog eh. Ikaw po, Eh, pagigising ko lang. Nakalimpungatan ako. ganun po ba? Ay, siya nga po pala sir. Gusto niyo po ba ipagluto ko kayo ng makakain? Eh, sige. Basta, pagkatapos matulog ka na, ha? Masayang kumilos ang dalaga. Magkasama silang dalawa sa loob ng kusina. Habang kumikilos ang babae, napatingin si Jordan sa bandang batok nito. Meron kasi siyang napansin doon na parang mabuhok na parte. Bagay na hindi niya naman napansin noong nakaraan. Paloma, ano nga pala ang probinsya mo? Ako po, Kapis po. Doon po ako pinanganak. Tapos nung nasa 7 taong gulang na ako, umalis na po kami noon. Patis? Di ba yan yung probinsyang maraming aswang? Hindi naman po totoo yun, sir. Kawagwa lang po yun. Kumbaga, sinasabi lang po ng kalapit na probinsya yun para ako lang pumunta ron. Marami po kasi magandang namin sa amin eh. Ayaw ko yata mo sa pawan ng mga kalapit na probinsya kaya naninira. Puso rin pala sila sa mga ganyan, ha? Opo, kanya-kanyang diskarte para makaabot ng turista. E di, walang aswang. Sa amin po wala, chismis lang. Pero sa ibang lugar, hindi ko po alam. Eh, naniniwala ka ba na may aswang talaga? Opo, naniniwala po ako. Mapabagsik ba talaga ang mga aswang? Sa pananaw ko po, hindi naman po lahat. Meron din po siguro mababait na aswang. Tupansin ba na sila tila nagbago? Hello, guys. Si Paloma nang Ayan makita po na sa aswang yung ang kanilang usapan. lugar namin Hindi na rin dito sa makakontak Bataan. si Jordan sa ganong klaseng usapan, kaya Ito, tinitingnan niya. Presko, Kasi siya interesado sa mga bagay na maraming puno, walaan. Kinabukasan, hindi na makatulog si maraming halaman, kaso na lamang niya sa mga presko ang hangin. Ito mo, manok, patila-tilaot na rin. Sa sarap ng buhay. Yeah! Oh, bago mo ah, ginamit ka? Oo, pero yan ang mga usapan natin. Uy, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Maok sa akin kanina si Mang Dodong eh. Munti ka na raw madali mga baboy at manok natin. Ha? Paano mo di ka lumadali? Ewan ko nga rin eh. Basta parang may mabangis na hayop daw na lumapit doon kanina madaling araw. Mabuti na lang eh. Sa farm pala natulog si Mang Dodong. O sige, hindi mo ako. Kasama ako. Isa ko yan. Agad na pumasok si Jordan sa mansyon. Nakamanggaan niya pa si Paloma sa hagdanan. Humingi naman ang paumanhin ng babae. Pero para itong balisa. Nakalukong lamang ito at hindi makatingin na maayos. Napapaili na lamang si Jordan at hindi na lang din niya pinagtuunan yun ng pansin. Sigurado ako mabangis na hayop yung nakita ni Mang Dodong? Hindi ko nga rin sigurado eh. Teka. Mang Dodong! Mang Dodong! Makilang beses na nagkinatok ang pintuan. Ilang sandali lang ay lumabas na rin ang matandang lalaki na nagpupusot pa ng mga mata. Ako, anak puyat-puyata kayo. Nakakabantay. Magandang umaga po sir. Halika kayo, pasok po kayo. Agad silang hinandaan ni Mang Dodong. Negra, negra, Napangiti naman si Jordan. negra, Amoy na amoy kasi ang aroma nito. negra, Masarap talaga kayo magtimpla ng kape. negra, Maraming salamat. negra. Si negra. Gusto ko lang po sana itanong ulit. Ano po ba talaga yung nakita nyo? Ay, isang matapad na aso. Asong matulis ang tela. Hindi normal ang pagiging mahaba ng uso niya eh. Kulay itim siya at wala siyang buntot. Tinutukan ko ng ilaw yung aso na yon. Kaya nakita ko, kulay pula mga mata. Pilit niyang binubuksan yung kulungan ng mga baboy. Buti na lang, nakagising ako. Kinuha ko yung 2 por 2. Pinalo ko yung aso itim. Tinamaan siya sa paa. Tapos, hindi kayo maniniwala mga sir. Ang taas ng talo ng aso. Nakikita niyo ba yung puno ng mga ganyan?
Kilala nila si Magdodong. Hindi yan mahilig gumawa ng kwento-kwento lang. Sa halos 3 dekada na nitong nagtatrabaho sa pamilya nila, yun lang ang unang pagkakataon na may kinuwento matanda ng ganon. Kaya naman, laking pagtataka ng magkapatid kung ano nga ba talaga ang nilalang na nakita ng Magdodong. May naisip ko ba kayo kung anong klase aso yun? Hindi aso yun, sir. Hindi hayop. Ano? Aswang po. Aswang po yung nasa isip ko. Baka po aswang yung nakita ko. Aswang? Nagiging aso rin po pala mga aswang? Base sa pagkakaintindi ko, ang mga aswang kaya magpalit-palit ng anyo bilang hayop. At ang pagiging aso ang isa sa pinakamadalas nilang gawin. Hindi, totoo nga talaga ang aswang. Ang weirdo lang no? Nung nakaraan, aswang ang panaginip ko. Tapos ngayon,